Good evening, everyone. I'm Shannon Rose Vergara Escamilla, your speaker for today's podcast. So today, pag-usapan natin ang isa sa mga medyo sensitive na topic and very important at hindi natin ito pag-usapan para husgahan ng pagiging Pilipino, but instead, gusto nating maintindihan kung bakit may mga nakasanayan tayong ugali o paniniwala na minsan nakakasakit, nakaka-pressure o nakakahadlang sa growth ng isang tao. At higit sa lahat, pag-usapan natin kung paano tayo nagsimula ng pagbabago bilang anak, kaibigan, estudyante, empleyado at bilang Pilipino. Sa ngayong gabi pong podcast po na ito ay, yung topic natin is to understand a toxic Filipino culture. At kasama ko po dito ang aking partner na si Cristel po. Okay, thank you, partner. And you know what, partner? They say Filipinos are some of the most resilient and hospitable people in the world. Pero minsan, yung hospitality, nagiging no boundaries na. At yung resilience, nagiging toxic positivity na pala. This is Cristel, your speaker, and today's topic is understanding toxic Filipino culture. Bakit nga ba mahirap magsabi ng no sa kamag-anak? At paano natin babaguhin ang sistema nang hindi tayo nawawalan ng respeto sa pinagmulan natin? And let's get into the heart of the matter. So, ikaw ba, partner, meron ka din bang mga ito, may question pala ako sa iyo, partner. Maganda to. Magandang topic to, kaya dapat pakinggan mo to. Kasi pagkatapos kong sumagot dito sa question ko mismo, sasagot ka din dapat. So, ito nga. What's Filipino habit you grew up thinking it was normal but later on you realize na hindi pala dapat siya ninonormalize? Di ba meron kasing ganun? Na ninonormalize natin pero hindi siya pala dapat ninonormalize. Di ba? So, sa akin, ito, magandang example to. Pagrespeto kahit toxic na yung tao. Yun. Di ba? Meron tayo nun, like, for example, yung mga pamilya natin, sa side ng, kahit sinong side, like, family lang natin. Like, sabihin nila, yung mama mo, na, tapos, kunyari, syempre, sinagot mo na kasi nandun na yung, kunyari, lagyan natin yung disrespect na tinatawag. Tapos sinagot mo siya. Eh di sasabihin sa'yo ng nanay mo, di ba na, hayaan mo na kasi pamilya natin yan, kadugo natin yan, tito mo yan. Parang ganun, di ba? Parang sa kanila parang ninonormalize. Pero hindi pala dapat siya ninonormalize. Kasi, isa yan sa mga toxic Filipino culture na talaga papansinin, kaya talagang mapapansin siya. Kaya yung mga mindset, kailangan mo respetuhin ng isang tao kahit toxic na yung ginagawa nila sa'yo. Simula kasi pagkabata tayo, tinuturuan tayo ng mga magulang natin na syempre, bawal sumagot sa mga nakakatanda, kailangan laging sumusunod, intindihin lang sila kahit minsan mali na yung mga ginagawa nila sa atin. Parang ganon. Maganda naman talaga ang pagiging respectful dahil bahagi iyon ng kulturang Pilipino. Pero minsan, nagiging unhealthy siya kapag ginagamit ito para i-justify yung mga pananakit ng mga feelings ng ibang tao, pag-iinsulto or sobrang pagkontrol ng emotional manipulation. Halimbawa, may mga pagkakataon na pinapagalitan tayo or pinapahiya tayo ng isang tao sa harap ng mga maraming tao. Pero, expect pa rin yung manahimik na lang dahil mas nakakatanda yung kausap, parang ganun, nakakatanda yung mausap, or even may, sa company, yung parang may, may posisyon, ganun. Kasi one time yan, partner, meron kasi ako niyan I have line leader siya, tapos ako, that time, syempre, parang hold niya ako, pero syempre, I respect her, pero, nagkamali ako one time, but kinausap ko naman siya in ways na okay naman kaming dalawa. Sabi ko sa kanya, okay na po dito, nausapan na namin, okay naman yung bisor, pumayag naman siya. Tapos umuo lang siya sa akin. I was expecting na okay yon. But later on, sabi niya sa akin, punta tayo dun sa place na yon, ganon. Yung ko talaga, yung pinupwestuhan ko. And pumunta kami dun. Then after nun, alam mo ba, partner, ginawa sa akin nun? Pinapunta kami doon, akala ko okay na. Yung pala, sinigawan ako sa maraming tao. Sinabi ba naman sa akin, ang dami niya sinabi sa akin ng mga masasakit na word, which is naman talaga na-violate. Hindi niya lang na-violate yung rules and regulation ng isang company, but also yung boundaries
At parang feel ko parang inapakan yung pagkatao ko kasi syempre napahiya ako yung maraming tao. Ba't mo pa sasabihin sa akin sa maraming tao kung pwede mo na lang sabihin sa akin directly kung ano yung problema na pwede naman natin pag-usapan, 'di ba? But some people sabi nila sa akin na you should respect her kasi nga kahit anong mangyari yun, ano mo pa rin siya, like leader mo pa rin siya, sabi nila sa akin. Like syempre, ako kasi since akong tao, ma-pride kasi akong tao, tapos hindi ako pumapayag na sisigawan. Yung pinaka pet peeve ko talaga is yung sisigawan ako sa maraming tao. Kasi parang hindi ko talaga siya tanggap pwede mo naman sabihin sa akin directly, bakit mo kailangan pumayag yung ibang tao para sabihin sa akin kung ano yung mali sa akin, 'di ba? Kaya yun, parang hindi ko talaga siya in-normalize yung mga ganong bagay. Kasi darating kasi yung point na kunyari hindi ka sumasagot sa kanila, parang ganon. Iisipin nila kasi sa'yo na kontrolado ka nila kasi hindi ka kasi sumasagot. Parang ganun yung mangyayari doon. So, sa perspective ko, hindi naman ibig sabihin na kapag nag-set ka ng boundaries, ay bastos ka na agad. Naniniwala ako na posible pa rin magiging magalang habang pinapakita mo yung tama na ginagawa nila. Respect should go both ways. Kung gusto nila respetuhin tayo, kailangan marunong din tayong rumespeto sa feelings, opinion, at mental health ng ibang tao. So, sa tingin ko, mahalaga matutunan ng generation natin kung paano magbalanse ng respeto at self-respect. At hindi natin dapat normalize yung toxic Filipino culture dahil unti-unti itong nakapekto sa mga mental health, confidence, at even relationship ng mga tao. At kapag lagi natin sinasabi na normal lang yun, ganyan talaga, edi wala pa rin mangyayari. Kasi, ninormalize lang natin kahit ando na yung disrespect na tinatawag. Alam mo, partner, tama ka. You have a point. Lalo na yung sa una mong sinabi. Yung may mga relatives talaga tayo, diba, na ganyan talaga na sasabihan ka naman sa matas, bawal na silang sagutin. Diba, nakakainis yun, pero wala tayong pwedeng magawa. Kasi mas matanda sila sa atin. Tulad nga sa isang kasabihan, family is everything. Pero, paano, diba? Pag yung toxic side nung family becomes a prey pass for relative to disrespect your boundaries. Sila pa yung sila pa yung aano sa boundaries mo na alam mo, sasagadin ka talaga sa inis, yung ganun. Like, ipe-pressure ka nila about sa grades. Ipe-pressure ka nila sa pagkakaroon ng anak, ng boyfriend, na pag-iiwanan ka. Yung mga ganung bagay na hindi nila alam na nakakasakit na. Pero todo pa rin sila kung magsalita. Ayun yung number 1 na toxic traits ng mga Pilipino Lalo na ayun pa yung, kung sino pa yung pinakamalapit sa buhay mo, sila pa yung unang magda-downgrade sa'yo. Alam mo, for me, hindi porket kadugo natin sila, may license na sila para manakit ng feelings natin or may para pakalaman yung buhay natin. We can still love them from distance while protecting our peace. Pwede pa rin naman natin silang mahalin. Pero kailangan unahan din natin yung peace natin. Kasi minsan i-compare ka pa nila. Alam mo yung parang pagsasabong-sabungan pa kayo ng magpipinsan. Yung gano'n, i-compare ka ni ganito ganyan. Pag may relative kayo, ay pag may gathering kayo. Si pinsan mo, na ganito ganyan. Dapat ikaw din, ganito ganyan. Gayahin mo sa ganito ganyan. Ayun, isa din yan sa yung pagkukumpara. Toxic yung ginagawa kayo, commentator ng sarili nating mga pinsan. Yung ganon, instead na supportahan natin yung isa't isa, nagiging pressure cooker yung family reunion. Na, kamusta yung grades mo, alam mo, yung anak ko, ganti ganyan. Yung ganito sasabihin sa'yo ng tito mo. Pag-ayawang pa ng tita mo na, ay, honor yan. Ikaw, ano nakuha mo? Like, syempre, pag narinig mo yun, diba, partner? Ang sakit sa pakaramdam. Ang sakit na
hindi ka maiinggit. Magiging proud ka pa kasi may na-achieve yung pinsan mo. Pero ang masakit doon, yung sinabi ng tita mo, na pinagkukumpara ka pa. Parang doon nagsisimula yung inggit eh. Sa ganung bagay. Doon nagsisimula yan. Kaya, for me, hindi maganda yung unang sa mga relatives talaga. Ayun yung unang-unang toxic traits talaga ng mga Pilipino. Well, dahil okay na ako, tapos na ako. I-welcome naman natin yung mga guests natin, partner. I-welcome naman natin sila. Lalo na siya, na isa sa sasagot din ng katanungan mo, partner. At eto na siya. Hi, ako nga pala si Christian Guache, from psychology student and second year as of today. So ngayon isa akong working student. Pinagsasabay ko ang aking pagtatrabaho at pag-aaral. So ngayon, for position of planning team, bukod sa aking obligasyon ay ang araw-araw ay mahilig din akong mag-travel, manood ng movie, at interesado din ako sa psikolohiya ng isang tao. At mahalaga ito para upang mas maintindihan ko ang behavior ng isang tao, kung paano ba makipagkapwa-tao or paano makakatulong. And ngayon, talakayin natin kung ano mga ba ang toxic kulturang Pilipino. So let's proceed to the next one. And sa ngayon naman, ang pag-unawa ko sa toxic kulturang Pilipino sa nangyayari ngayon sa Pilipinas ay tumutukoy sa nakagawi ang ugali o parang nakasanayan na. Bagaman bahagi ito ng ating tradisyon, ay nagdudulot minsan ito ng mga negatibo sa ating mental health, para minsan pag na-stress tayo, pag parang hindi ko alam kung ano nang pumapasok sa pag-uisip natin, kaya mas lalo tayo na-stress. And minsan nakakagawa tayo ng mga hindi tama, nakakagawa tayo ng parang pabigla-biglang sitwasyon, ang pangunawa pero hindi ito nangangahulugan na pagtalikod sa ating Pilipino, kundi ito ay isang hakbang para sa ikakabuti at susunod na hirasyon. Bali, nagiging challenges sa atin bilang isang tao na matuwid yung kung ano mga naranasan natin sa bawat problema natin kinakaharap dito sa bilang isang Pilipino. Yun lang po. Thank you. Siguro sa akin yung perspective ng toxic Philippine culture. Siguro yung mga ugali o paniniwala ng nakakasama sa tao at lipunan. Halimbawa, nito yung yung crab mentality o pakikisama sa ibang tao, o yung may sobrang utang na loob ka sa kanya. Minsan kasi ay magiging dahilan nito ng maling gawain eh. Kunyari, baka makikisip ka ng di dapat gawin ganun. Kasi may utang na loob yung tao, di ba? Para sa kanya, okay lang kasi ginagawa naman siyang tama para sa isang tao eh. Ganun. May mga tao ring mapanghusga din at maling makialam sa buhay, ganun, ng ibang tao. Siguro sa akin pananaw yung mahalagang baguhin yung mga kulturang hindi na dapat nakakatulong sa pag-unlad. Mas gaganda yung lipunan kung may respeto tayo sa isa't isa o suporta at tamang pag-iisip yung bawat isa, di ba? Thank you sa tanong na yan. Do you think Isiya is more helpful or harmful today? Sa tingin ko yung
Yung hiya na yan, nagiging toxic kapag hindi nakakatulong yung kundi malasakas sa isang tao eh. Sa halip na respeto, nagiging sobrang takot ito sabihin ng iba. May mga taong hindi makapagsalita o makakapagpahayag ng opinion nila dahil sa hiya, ganun. Ako rin minsan ganun din, sa sobrang hiya, di rin ako makapagbigay ng opinion, ganun. Kasi, syempre, pag nagbigay ka, sasabihin ng iba, di ba? Ba't ganun yung ano mo, opinion mo, ganun. Yung mga taong ganun, di ba? Pero minsan, hindi rin sila nakahingi ng tulong kahit may problema na. Nagiging dahilan din ito ng mababang kumpiyansa sa sarili. Dahil sa sobrang hiya nga, di ba? May malayong gawain na hindi naitama dahil walang gustong magsalita, ganun. Pero mahalaga ang respeto, ngunit hindi dapat hayaang kontrolin ng hiya ang buong pagkatao ng isang tao. Okay, thank you din sa isang tanong na yan. Baga ng katanungan yan. When does hiya become toxic instead of respectful? I think, kapag yung tao nagiging toxic kapag sobrang hiya nila, ganun, nakapekto rin sa desisyon ng damdamin ng isang tao yun. Diba? Sa halip na maging paraan ng paggalang, naging dahilan ito ng takot at pananahimik. Kasi natatakot sila magsalita. Nahihiya, ganun, puro hiya. Diba minsan nakainis din pag nahihiya yung isang taong pag ayaw kausap Pero may mga taong hindi nakapagsabi ng totoo talaga. Dahil ayaw nilang mapaya. Kasi nga, di ba, ang sabi ko nga, may mga taong mapanghusga kung anong opinion mo. Sabihin, bakit ganun? Pero minsan naman, hindi rin sila makahingi ng tulong kahit kailangan nila ito. Nagiging hadlag din ang hiya sa pagpapahayag ng sariling opinion at damdamin. Dahil dito nawawala ng kumpiyansa sa sarili ang isang tao Kaya isipin nyo, mahalaga pa rin ang respeto. Pero tandaan nyo, hindi dapat umabot sa puntong pati sarili nyo, sasaktan nyo sa sobrang hiya, di ba? Kailangan kontrolin nyo hiya, may kumbaga depende ang hiya nyo. Kunyari, okasyon, ganun. Hindi ka na mahiya, pero pag gusto mong magsalita ka para hindi ka namang maano nyo sa hindi ka mahirapan sa sarili mo, hindi mo mapigilan yung gusto mong sabihin sa ibang tao. Yun para sa akin. Ang galing ng mga sagot nila. Siguro, based ito sa mga experience nila, naranasan, or nakikita. Kasi hindi naman talaga maiwasan talaga na meron ganun Isa din sa mga reason kung bakit nagkakaroon ng yung crab mentality na toxic na culture na meron sa Pilipino. Na, alam mo yun, yung kung sa mga pabrika term pa, yung parang nagpapataasan ng ihi. Parang ganun yung term nila, 'di ba? Paano mag-grow yung isang tao kung ganun yung perspective nila? Kaya, kung ikaw na may mas mahalalim yung pag-intindi mo, edi ikaw na lang mag-a-adjust. Saka yung pinaka-way na lang talaga yung gagawin mo, umiiwas ka na talaga sa mga ganung bagay. Kasi, wala naman mapupunta lang din sa wala. Tapos in yung ending, ikaw pa yung masama. 'Di ba? So, overall, partner, toxic Filipino cultures continue because many harmful behaviors are deeply connected to traditions, family expectations, hiya culture, and utang na loob. Minsan, ginagawa natin ito not because gusto nating manakit, kundi dahil ito ang nakasanayan natin at maipasa sa ating throughout generations. Pero habang tumatagal, mas nagiging aware na tayo na hindi lahat ng tradisyon ay healthy. Respect should not mean tolerating abuse, at utang na loob hindi dapat ginagamit para kontrolin or i-guilt yung isang tao. Ganon din sa hiya culture. Maganda magkaroon ng delikadisa, pero nagiging toxic kapag natatakot na tayo magsalita, magkamali, or even ipaglaban ang sarili natin kasi sasabihin ng iba, mahina tayo. So, as a speaker, naniniwala ako na hindi kailangan iwan ng pagiging Pilipino para magbago. Ang kailangan natin ay piliin kung alin ang nakakasanayan ang dapat ipagpatuloy. At hindi lang dapat yun. Dapat kailangan din natin baguhin. We should keep the good Filipino values like bayanihan, respect, and close family ties while learning to create healthier communication, understanding, and boundaries. Because at the end of the day, culture should help people grow, not make them to suffer silently.
Once again, I'm Sheila Rose Vergara Escamilla, your speaker for today's podcast, and saying tradition should guide us with the love and respect, not silence as your fear and pain. Hindi porket nakasanayan na, ibig sabihin, tama na. Ang tunay na kultura dapat nagpapalakas, hindi nananakit. Once again, good evening. And I'm your second speaker, Cristel, na nagpapaalala, always remember, the cycle ends with you, but the fun continues with us. Thank you sa mga nakinig, and thank you sa aming guests. Thank you!